Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay sinibak sa pwesto ang lahat ng 700 prison guard sa maximum security compound ng Bilibid, pati na ang hepe nito. Mantakin nyo ba namang kahit oras ng duty, nasa bahay lang umano ang ilan at nagpapapirma lamang ng attendance? Meron namang imbes na nagbabantay, nagpapalamig lang umano at meron pang naging tagatago ng pera ng mga preso. Nakatutok si Jonathan Andal. Nagkagulatan kanina sa Bureau of Corrections. Sa utos ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., biglang sinibak sa pwesto ang hepe ng maximum security compound, pati na lahat ng 700 prison guard doon. I'm not seeing any improvement on the manner of how you handle the maximum prison compound. I still receive information of misdemeanors. Yung mga CCTV na nilalagay ko, binabaliktad nyo pa. Outright violation of specific orders. Natuklasan din daw ni Katapang na may mga gwardyang nasa bahay lang habang oras ng duty at nagpapapirma lang ng attendance. Kung wala sa bahay, nasa ilalim daw ng mga kawayan at nagpapalamig sa Agri-Industrial Park ng Bilibid imbis na nagbabantay sa mga preso. Nabisto rin ni Katapang ang mga gwardyang tagatago ng pera ng ilang PDL. 1 hanggang 2,000 piso lang kasi dapat ang perang pwedeng hawakan ng mga PDL kada araw. Pero may ilan na nakakatanggap ng libu-libong pisong padala mula sa labas. Kaya para di mabukeng, pinapatago nila ito sa mga gwardya kapalit din ng salapi. Imagine na magpo-post kayo, ang wallet, laman ng wallet nyo, mga hundreds of thousands. Di ba dapat wala na kayong dalang pera pag nag-post kayo? Kasi wala naman kayong bibilihin dyan, magbabantay lang kayo. Agad pinalitan kanina ang Superintendent ng Maximum Security Compound na si Corrections Chief Inspector Lucio Guevara. Ang pumalit, si Corrections Senior Inspector Purificacion Hari, na pinakilala rin agad sa mga leader ng PDL sa Maximum Security Compound. Ang 700 gwardya naman papalitan ng 300 bagong prison guard na karamihay kakagraduate lang sa training program ng Bucor. 15% sa kanila ay mga babae. Yung mga magiging gwardya ngayon, yung mga naka-uniform, walang bulsa, walang packet, walang lahat. Para wala na kayong isisiksik, wala na kayong itatabing cellphone. We will provide you the body cam. You can communicate within your unit using the Bucor communications. Sasailalim sa 1 buwang refresher course sa mga sinibak na prison guard, sakay padadala sa mga probinsya at hindi na raw pababalikin pa sa Bilibid. Yung iba, dadalhin ko sa Iwahi kasi yung ibang penal colonies, nagrereklamo sila kasi kulang daw silang tao. Ako rin nagtataka, napakaraming tao dito sa headquarters. Overkill, kailangan lang sa isang post, mga 2, 3, nagiging 10. Ang mga gwardyang mapapatunayang may paglabag sa sampahan ng reklamong administratibo o kriminal. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Hindi raw nanghahamon ng gera ang Amerika at lalong hindi binabalak na kontrolin ang mga aktibidad ng China. Pero sakaling may umatake sa Pilipinas, may tiniyak itong aksyon. Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. We all reaffirm today that our Mutual Defense Treaty remains the bedrock of our cooperation. We reaffirm our commitment to the Mutual Defense Treaty, which is our cornerstone of our partnership. Dahil sa kasunduang yan ng Pilipinas at Amerika, muling idiniin ng US na handa nitong ipagtanggol ang ating bansa sa anumang uri ng pag-atake ng ibang bansa. Ganon din naman ang inaasahan nila kung sila ang atakihin. The Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, our aircraft, or public vessels, including our Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Paano kung hindi pag-atake pero ibang hakbang tulad ng paninindak? Sabi ng Amerika,
Secretary Austin and I also reaffirmed the United States' unwavering commitment to standing with the Philippines against any intimidation or coercion, including in the South China Sea. Sabi naman ng Pilipinas, we redoubled our commitment to modernizing the Philippine-U.S. alliance. This means ensuring the conduct of high-level and high-impact, high-value joint exercises, trainings, and other related activities. Ipinagmamalaki rin ng Amerika ang mahigit $100 milyong o mahigit 5 bilyong pisong infrastructure investment nila sa mga dati at bagong EDCA sites. Layunin din daw ng Amerika na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na lumaban sa gray zone aggression o yung pananakop ng hindi gumagamit ng taktikang militar o lantarang paghahamon ng gyera. Walang bansang binanggit ang Amerika, pero dati na nitong inalmahan ang mga dati ng taktika ng China sa West Philippine Sea na di gumagamit ng militar tulad ng paglikha ng mga isla mula sa bahura, pagtatayo ng mga iligal na istruktura at pagpapakalat ng Chinese militia vessels. We also discussed near-term plans over the next 5 to 10 years, including radars, unmanned aerial systems, military transport aircraft, and coastal and air defense systems. We especially welcome the United States pledge to fast-track and ramp up support, as well as the implementation of EDCA projects and investments in and around EDCA-agreed locations. Kabilang din sa mga inanunsyo ang paggulong ng pag-uusap para sabay na magpatrolya sa South China Sea ang Amerika, Pilipinas, Japan at Australia. Hindi raw ito nangahamon ng gyera. It's not to contain China. We're going to stand up very vigorously for our values and for our interests, and we're doing that with regard to China. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sinagot ng AFP ang pinangangabahang epekto sa mga mangingisda sa ikakasang pagpapalubog ng isang lumang barko bilang bahagi ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Bukod kasi sa magpapasabog sa dagat, 2 araw ding bawal pumalaot sa bahagi ng Zambales. At yan po ang sanib-puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at Chino Gaston. Mga dapat gawin kung magkaroon ng nuclear, biological o chemical attack sa bansa ang pinagsanayan ng sundalong Pilipino at Amerikano sa balikatan exercises sa Capiz ngayong araw. Pinagsuot pa sila ng special na suit at aparato para makahinga. Pero ang inuusisa na ngayon ay ang planong pagpapalubog sa isang lumang barko para sa pagsasanay na ikakasa sa dagat ng Zambales, lugar na pinagkukuhanan din ng kabuhayan ng maraming mangingisda. Pagtitiyak ngayon ng AFP, walang maiiwang pampasabog sa aktibidad na matagal na raw nakaplano. Pero pagbabawalan pa ring maglayag ang mga mangingisda mula April 25 hanggang April 26. We are coordinating with the LGU and at the same time kahit sa Armed Forces of the Philippines, we are also preparing something for them. Hindi lang ito sa medical, kundi even sa mga sinasabi natin ng unexploded ordnance. So these are all being considered to make sure that yung impact ng ating activities, especially sa environment, will be minimized. Ayaw naman patulan ng AFP ang punang wala umanong pakinabang ang Pilipinas sa 37 nagdaang joint military exercises sa mga Amerikano. I think kami mismo makakapagsabi, not them. And I will not dignify their propaganda. Pero may benefit na, sir? Marami tayong benefit. Hindi lang naman ito sa kaalaman, software, hardwares, at especially yung relationship building. Sinagot na rin ng mga nag-oorganisa ng balkatan ang komento ng China na walang ibang bansa na dapat matarget ng anumang kooperasyon ng dalawang bansa. At ang kooperasyong ito ng Pilipinas at Amerika ay di dapat mauwi sa pakikialam sa pagtatalo sa South China Sea at di dapat makasama sa teritoryo raw, mga karapatan at interes ng China. I do not see how this is an agitation because we are training. Training is a normal thing for an armed forces to do. And we are training inside our territorial waters, inside our territorial airspace.
Kabilang din sa mga inanunsyo ng AFP ang imbitasyon sa Pangulo sa gagawing live fire exercises sa Zambales na bahagi ng balikatan. Wala pang kumpirmasyon ng palasyo kung tinanggap ng Pangulo ang imbitasyon. I am not very sure of the attendance, but the President was invited and he showed great interest also in watching the live fire exercise. Bukod sa sinking exercise at live fire exercises ay may iba pang mga aktibidad na mag-aangat daw sa kakayahan ng AFP na protektahan ang ating teritoryo at mamamayan. Ito ay pagkakataon natin para makita natin at magamit din yung mga teknolohiya na available sa ating partner country to fill in yung mga capability gaps that come out during the assessment ng kakayahan natin. Mahigit 12,000 sundalong Amerikano at mahigit 5,000 sundalong Pilipino ang lalahok sa sinasabing pinakamalaking balikatan sa kasaysayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita ay patatawag ang PNP chief sa binabalak ng investigasyon ng Senado kaugnay ng pinakamalaking shabu raid nitong Oktubre. Dahil pa rin yan sa git ng DILG na may sabwatan para pagtakpan ang pulis na naaresto sa operasyon. Saan ipwersa yang tinutukan ni Ian Cruz at June Veneracion. Sa PNP na mismo nang galing na may mga operatibang nagpuslit ng 42 kilos ng shabu mula sa drug raid sa isang lending company sa Maynila noong nakarang taon, kung saan mahigit 900 kilo ng shabu ang nakuha. Kalaunay, naibalik din sa PNP ang ninakaw na droga. Pero base sa nakita ni DILG Secretary Benhur Abalos ng CCTV video, duda siya na baka may droga pang nawawala. Let us keep in mind, may pilferage na na 42 kilos. Ibig sabihin, may nakawana ng 42 kilos. Sa video, mukhang mas marami pa dahil ang daming labas-pasok. Kaya nga dapat mag-explain sila, ano yun? Ano laman nun? Bakit labas-pasok doon? Remember, yung bodega ng droga at ilang oras yun. Ang sabi ni Brigadier General Narciso Domingo, hepe ng PNP Drug Enforcement Group, na isinasangkot ni Abalos sa cover-up sa pagkakaaresto sa isa nilang kagrupo. Dati na nilang naisumite ang naturang CCTV footage sa Special Investigation Task Group na binuo ng PNP. Kung kasabot kami doon, sinunog na namin yung CCTV footages. Pero nireport po natin yan. And buong buo, tinon over sa SATG, nagbigay din po kami sa NAPOLCOM. Hindi masabi sa ngayon ni Abalos kung iisa lang ang CCTV video na inilabas nila at ang CCTV video na binabanggit ni Domingo. Maski hindi nila i-turnover yung tape, maraming ebidensya. Hindi lamang yung tape, pumutok na yan eh. What is important is there are other evidences that will corroborate this tape. Sabi ni Abalos, dapat daw ay magpaliwanag ang mga opisyal ng PNP na nasa CCTV video sa ginagawang investigasyon ng National Police Commission tungkol sa umano'y cover-up kaugnay ng drug raid. Numerical lapses. Ang tanong dito, kano kalaki itong lapse na ito? Ito ba'y very negligible na maliit o ito ba'y talaga napakalaki na maapektuhan ang kaso nito? Ang sabi ni Domingo, may clearance ni Azurin ang kanilang mga hakbang pagkatapos ng raid, pati ang planong itago muna ang resulta ng operasyon at pagkakahuli kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo dahil may gagawin pa sana silang follow-up operation. Si Chief PNP po ba'y parte ng cover-up na sinasabi ninyo? Ang sinasabi ko kasi is that yung mga tao muna sa video, let them explain first. And then through this investigation, malalaman talaga natin kung sino-sino yung mga tao yun. Kaya natin sila imuna dahil sila yung mga nasa video. Aminado ang PNP na apektado ang imahe ng organisasyon dahil sa issue ng cover-up. Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot ngayon sa PNP, hindi pa rin nagsasalita ang kanilang hepe, si Police General Rodolfo Azurin Jr. Yung ating pong Chief PNP ay magbibigay po ng kanyang pahayag sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Si Senador Ramon Bong Revilla Jr. naghain na ng resolusyon upang maimbestigahan ang pagkakasangkot ng high-ranking na opisyal ng PNP sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos drug bust. Dapat daw mapanagot ang may sala at mapigilang maulit pa ang insidente. Ang pinuno ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senador Ronald Bato de la Rosa, sinabing sa pagbabalik ng sesyon at sa committee rin niya ma-refer ang resolusyon na inihain ni Revilla, agad raw siyang magsasagawa ng investigasyon.
Bilang dating Chief PNP, nalulungkot sa mga pangyayari si De La Rosa at nanghihinayang sa mga naabot na tagumpay ng war on drugs at nagbabalik daw ang mga ninja cops. Una nang dininig ng kanyang komite ang ukol sa nasabing drug bust. Hindi kayang gawin ng isang police master sergeant lamang yung ganong klase. Isang tuniladang shabu, siya lang ang involved. I don't think so. Meron pa yan. Dapat daw maipasailalim sa preventive suspension ang mga napangalan ng opisyal habang malalim na sinisiyasat ang kontrobersya. Sabi ni Senador Ronald De La Rosa, ipatatawag niya rin sa pagdinig si PNP Chief Director General Rodolfo Azurin Jr. para makuha rin ang panig niya sa issue. Tingnan natin, pakinggan natin yung side ng Chief PNP para masiguro natin na malaman natin kung hanggang saang level ang pagkukuber up na ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nananatiling mataas ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa survey ng Pulse Asia. 78% ang nagsabing aprobado sila sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo na tinawag ng Pulse Asia na virtually unchanged kumpara sa 82% na approval ratings nito noong November. 83% naman ang nakuhang approval rating ng Vice Presidente na ayon sa Pulse Asia ay virtually unchanged kumpara sa 84% na ratings niya noong Nobyembre. Parehong 51% naman ang approval rating ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, habang 43% naman ang kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Nasira ang isang tubo ng Manila Water sa bahagi ng Santa Ana, Maynila. Sa lakas ng pagtagas ng tubig, nagkaroon ng mistulang fountain sa bahaging ito ng New Panaderos Bridge sa Barangay 892. Bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar at binahari ng gilid ng kalsada. Kinukumpuni raw ng Manila Water ang nasirang tubo. Pero dahil dito, mahigit 40,000 kabahayan sa Mandaluyong at Maynila ang makakaranas ng mahinang pressure hanggang walang tubig gripo hanggang bukas. Nagpadala na raw ng mga water tanker para sa mga apektadong kabahayan ang Manila Water. High-tech na rin ang mga pag-atake at ang Pilipinas ika-4 sa may pinakamaraming cyber attacks sa buong mundo ayon sa gobyerno. Ang problema, kulang na kulang daw ang ating mga cybersecurity expert. Nakatutok si Maki Pulido. Mula taong 2020 hanggang 2022, nasa 3,000 cyber attacks ang naitala ng Department of Information and Communications Technology. Kalahati ng mga nahack dyan, gobyerno. Mula Enero nga lang daw ng taong ito, 5 ahensya na ng gobyerno ang inatake ng mga hacker. Ika-4 nga raw ang Pilipinas sa pinakamaraming nararanasang cyber attack sa mundo. Pinakakaraniwang ginagamit ay malware o ipinapasok na computer program para ma-access ang datos nito. Maybe they find it easier to practice here. Ang number one problem ay attribution kasi kapag umatake sila, hindi namin nahuhuli. Pag mahuli na namin sila, wag na tayo sa Pilipinas mag-practice. Nahuhuli tayo doon. Nakakasalag naman daw sila ng pag-atake pero talagang kulang daw kasi ng cybersecurity specialists. Sa pag-aaral ng DICT, kailangan ng 200,000 cybersecurity specialists sa bansa. Sa ngayon, nasa 300 lang ito, 5 ang nasa gobyerno, lahat na nasa private sector. There is a asymmetry when it comes to salary. That's one. Mas maraming, alam naman natin, mas mataas ang pasweldo sa private sector. Para maging mas maalam ang kabataan tungkol sa hacking at paano ito labanan, may pa-contest ang DICT na Hack for Gov. Sa loob ng 2 araw, lalaban ang mga estudyante mula sa 20 eskwelahan sa Metro Manila at ang mananalo lalaban sa regional level at ang mananalo dito lalaban sa international contest. Ang dami ko pong nalalaman out of experience na I can apply on real world. Isang malaking tulong laban sa cybercrime ay SIM card registration dahil mas madaling matukoy ang mga manloloko. Pero nasa 37% pa lamang ang napaparehistrong SIM card kahit na sa April 26 na ang deadline. Sabi ni ASEC D, pinag-uusapan pa ng DICT kung i-extend ang deadline. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tinatayang kukulangin ang supply ng bigas sa bansa mula po Hulyo hanggang Setyembre. Malaking bagay sana kung hindi tayo nagsasayang ng kanin na alam nyo bang abot po sa bilyon-bilyong piso ang halaga kada taon. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Hindi nawawala ang kanin sa hapag ng mga Pilipino. Pero sa maraming pagkakataon, ito rin ang madalas na nasasayang na pagkain. Si Tofi halimbawa, isang subo na lang, hindi pa naubos ang in-order na kanin sa karinderya. Puputok na yung uniform ko, ma'am, pag aanahin, pag ipipilit ko, gano'n. Hindi ko na rin po kasi pinipilit yung katawan ko kung hindi na kaya, hindi na kaya. Kaya naman ang may-ari ng karinderya, pinapakain na lang ang tira sa alagang hayop. Minsan, binibigay namin sa mga alaga namin diyang pusa. Para mapagkinabangan. Nakapanghihinayang raw sa mga negosyante tulad ni Red ang makitang may mga nasasayang na kanin. Pwede naman sila mag-request ng half rice lang i-refill namin. Pero yung iba kasi hindi nila iniisip, refill lang sila ng refill tapos iniiwan, nakakapanghinayang. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, may nasasayang na 2 kutsara ng kanin ang bawat Pilipino kada araw. Katumbas ito ng 7.2 billion pesos kada taon. At kaya na nitong pakainin ang 2.5 milyong mga Pilipino bawat taon. Kaya naman para matuto ang mga customer na mag-order lang ng kayang ubusin, merong pagka kunyari closing time, tapos may mga customer na last minute order. Meron kasi na takaw tingin, di ba, yung sige, kuha pa ng 2 rice, 3 rice, same with the chicken. Tapos, konti lang kakainin nila, then iiwan na nila, leftover na siya. Kaya gumawa kami ng rules na pag may leftover, may mga consecutive na prices na babayaran. Habang maraming nasasayang na kanin, kinukulang ang supply ng bigas. Sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon, tinatayang kukulangin ang supply ng 80,000 metric tons. Meron talaga tayong time of the year na konti na ang harvest ng local. Diyan po pumapasok naman yung importation, yung augmentation natin. Of course, liberalized naman po ang rice, 'di ba? So based on that, we want to ensure na stable ang supply para stable din ang price. Para maagapan ang napipintong mahigpit na supply ng bigas, humahanap na ang DA ng mga paraan para maabatan ito. If we have to help our retailers get suppliers and yung suppliers naman ay tutulungan natin with logistics, then we will do that. Hinahanap po natin ngayon yung regular milled para at least, kasi kung ang premium na 40 pesos lang So ang regular milled na 37, baka meron pa tayong makuhang 32. Samantala, base sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng hanggang 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas kumpara nung nakaraang buwan. Kataon ngayon na summer harvest tumaas siya. So definitely, pag tumaas ang presyo mo ng iyong procurement, tataas ang presyo dun sa atin pong bigas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayong pataas ang COVID positivity rate sa ilang bahagi ng bansa, sisimulan na ang pagbabakuna ng second booster shot sa general public. Nakatutok si Rafi Tima. Sa gitna ng bahagyang pagtaas ng mga nagkakasakit ng COVID-19, gusto na raw ni Jerome na maturukan na sana ng second booster laban sa sakit. Bawas agam-agam daw kasi lalo pat matagal na ang huli niyang bakuna kontra sa COVID-19. Para po mas safe, galing naman po sa gobyerno Kaya okay lang po. Ayon sa DOH, hindi na magtatagal ang paghihintay ng mga tulad ni Jerome para makakuha ng second booster shot. Inilabas na raw kasi ng Health Technology Assessment Council ang kanilang positibong rekomendasyon para dito. Ang atin pong ibibigay ay second boosters para po dun sa mga healthy adults. Yun po mga 18 years old and above na hindi pa nakaka-second booster, maaari na po kayong mag-umpisang pumunta sa mga vaccination sites as soon as we have released our guidelines. So hopefully within the week we can issue and we can start our implementation the soonest time possible. Bagamat tumaas ang positivity rate sa Metro Manila at Mindanao, hindi naman daw ito nakakaalarma dahil mababa pa rin ang hospital utilization. At tulad ng mga nakaraang datos, mga walang bakuna at mga may comorbidities pa rin ang madalas tamaan ng sakit. Pagtitiyak ng DOH, may sapat na bakuna sa bansa, partikular na ang Pfizer at Moderna, kapag sinimulan ng ipatupad ang second booster shot para sa general population. Sana raw samantalahin na ang libreng bakuna, lalo na para sa mga taong hanggang ngayon hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Enjoy ang Pinoy fans sa K-Verse concert. Tampok ang performances ng ilang sikat na K-pop idols. Si Taeyeon na leader ng grupong Girls' Generation tila nabitin pa at balak bumalik soon. Ituchika sa atin yan ni Aubrey Carampel.
Nabusog sa K-pop goodness ang fans na nanood ng K-Verse, The Ultimate Pop Universe Concert kagabi sa The Big Dome. Hiyawan ng fans ng unang nag-perform ang girl group na aespa na binubuo ni Karina, Giselle, Winter at Ningning na first time daw in Manila. Sumunod namang humataw on stage ang The Boys na nagpakilig sa kanilang stunning visuals at nagpakitang gilas ng impressive choreography ng kanilang opening number na Roar. Masaya raw ang The Boys na muling makita after 4 years ang mga Philo the Bee na tawag sa fans ng grupo. Masaya ako na makita kayong muli. Philippine, make some noise! I miss you guys so much. Kinantahan din ng fans si Sunwoo na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong araw. Looking forward na nga raw silang makabalik muli para sa isang solo concert. Inabangan din ang performance ni Queen Taeyeon na ipinamalas naman ang kanyang powerful vocals. Nang kantahin ang ilan sa kanyang hit songs, gaya ng I at I Envy You. Si Taeyeon na leader ng K-pop group na Girls' Generation, binansagan ding beshi ng fans. Masaya raw siya sa natanggap na warm welcome mula sa PH Sowon. Kinuha pa niya ang fan-made banner at kinamayan ng isang maswerteng fan. Mahal ko kayo. Yes, correct. Dahil marami raw nagre-request, hoping si Taeyeon na makabalik din soon for a solo concert. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Instagram selfies na parang nasa abroad ang hatid ng isang sunflower field na in full bloom ang ganda. Pwedeng-pwede yang puntahan ng libre kahit ng mga staycationist sa Metro Manila. Kung saan yan, alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Sunflower field ng Tuscany, Italy baka mo? I-achieve ang feels niya ng walang bisa-bisa at konting framing lang, angulo at aura. At kahit nasa Metro Manila lang, welcome sa Sunflower Field ng Almanza 2, Las Piñas. Nung nakita ko in personal talaga, okay, ang ganda pala. Parang wala ako sa Pilipinas. Lakas parang Australia, Euro. Ang totoo, nasa isang events place yan. Pero sa lawak nitong hindi bababa sa 392 square meters, madali lang yan makikita mula sa highway. Libre pa sa publiko, kaya viral. Kaya sige lang, ilabas ang camera at mag-selfie all you can. Tulad ng mga dinatnan ko rito na game sa pag-post kahit umuulan. Break time lang, so napadaan lang kami dito para i-check to. Kasi nakita namin siya sa Facebook. So maganda siya. IG-worthy. Sina MJ at Hazel naman, plano sana mag-double date sa kalapit na soccer field. Muntik nang mapornada dahil umaambon maghapon. Ang nagsalba sa lakad nila, ang mga sunflower. Na-miss ako syempre. Ito, isang tumpok, libre lang. First time namin makakita ng mismong nakatanim na sunflower. Kasi usually, di ba yung binibili lang sa kalsada. At ito na nga, napa-TikTok na sila. Ayon sa pamunuan ng Events Place, 4 na taon na silang nagtatanim tuwing Enero ng imported sunflower seeds para timing ang pamumukadkad sa summer. It takes 2 months to bloom. Its life is only lasted for 2 weeks. Dahil kasisimula lang, asahang next week ang full bloom. Sunflower kasi is really, when they're really good to look at during summer. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Dahil sa pandemya, posibleng dehado umano ang ilang bagong graduate na naghahanap ng trabaho. May hindi raw kasi nalinang sa kanila dahil matagal na virtual ang mga klase. Tinutukan niya ni Cedric Castillo.
Kung nag-a-apply ka bilang service crew sa isang fast food restaurant, tulad ng mag-best friend na sina Charmaze at Raquel, bawal daw ang mahiyain. Kung mahiyain ka po, edi doon ka na lang po sa bahay. Hindi po ako mahiyain, medyo makapal-kapal po yung mukha ko. Handa raw matuto ng bagong skills ang dalawa, pero ang pakikisalamuha at pakikitungo sa mga katrabaho at syempre sa customers ay talentong bit-bit daw nila sa papasukang kumpanya. Tanayin mo naman po yung skills kung hindi ka naman marunong makipag-communication sa tao eh. Always yan, dapat marunong ka makipag-teamwork. Marunong ka makasama. Soft skills ang tawag sa people, social at communication skills. Ang soft skills, ito yung mga skills natin na ginagamit natin sa socializing, working with different people. Ito din yung pakikipagkapwa natin, kung paano tayo nakikipag-usap sa mga kasamahan natin. In the context naman ng trabaho, pwede ito yung how we work in teams, how we are able to solve problems. Base sa 2022 Human Rights Situation Report tungkol sa school-to-work transition na inilabas ng Commission on Human Rights, kulang daw sa soft skills ang ilang mga kakagraduate lang. Posibleng dahil online ang naging on-the-job training dahil sa lockdowns, imbes na aktwal o hands-on. Base pa sa report, issue rin ang hindi pagsipot ng isang fresh graduate sa job interview nang hindi nagpapasabi. Nabanggit ng mga employers natin na na-consult na kapag naghahanap sila ng mga aplikante or employees, ang tinitignan nila ay mas yung soft skills kasi sabi nila mas madaling paituro ang technical skills compared to soft skills. Sa mga home graduate na hindi face-to-face, pero hindi mo masisisi at it's only natural, common sense, na pag nagpipili yung mga mag-hire, pipiliin nila siyempre yung pilagay nila basta mas qualified. Sa order of priority, mahuli sila. Ayon kay Management Association of the Philippines Governor in Charge at dating National Economic Development Authority Chief Shelito Habito, hindi pa huli ang lahat. Yun nga lang, kakailanganin daw ng isang bagong graduate na magpursigi at magkusa. Young people can actually do it through their own initiatives by coming together as groups, as friends, and try to, in effect, train themselves in these soft skills. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Transformational woman. Yan daw ang hinahanap para makoronahang Miss Universe Philippines 2023. Bukod sa angat na wit, beauty, and confidence, extra special din ang pageant this year dahil kasali pati married women and mothers. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. 38 phenomenal women mula sa iba't ibang syudad at lalawigan ng bansa. Magtatagisan sila para sa korona ng Miss Universe Philippines 2023. Mula sa pagrampa, pati pagpapamalas ng poise and grace, nagpakitang gilas ang mga kandidata. This year, ang hanap daw ng Miss Universe Philippines organization ay isang transformational woman na kakatawan sa ating bansa sa Miss Universe pageant na gaganapin sa El Salvador. It's someone who is strong, independent, and knows that her work starts the moment she wins. Pinayagan na rin ang pagsali ng married women and mothers. Si Claire Dacanay mula Parañaque, isa sa first batch of proud mamas na sumali. I'm going to be one of the biggest role models in her life as her mother, and I want her to be proud of who I am as well as who she is. Nakakatuwa kasi nga, kumbaga, inclusivity and, inspiring moms out there that they can also still reach their dreams, even if they're moms already. Susubok ding muli ang Sparkle Star at si Freya ng mga lihim ni Urduha na si Michelle Marquez D. from Makati. Ito na ang ikalawang pagsabak niya sa Miss Universe Philippines. Naging kinatawa na rin siya ng bansa sa Miss World noong 2019. Ultimately, I just don't want to live a life of regret. I know that I have so much more to offer and I would love to have the chance to represent my country once again. Umaasa naman ang Boholana beauty na si Pauline Amelix sa kasabihang 3rd time's a charm. I can really say it's a lot stronger, it's a lot more resilient, capable of withering or powering through all the different voices that we're hearing along the way.
Isang grand coronation ang inihahanda ng Miss Universe Philippines organization na gaganapin sa May 13. Lalo pa at special guests sina reigning Miss Universe Arbany Gabriel at Miss Universe 2019 Zosie Bini Tunzi. Magsisilbi namang host ng prestihiyosong pageant si Asia's multimedia star Alden Richards at Kapuso leading man si Ian Lim. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.